Come on, Kalinga Prab. Matanda ka na, tigulit ka na, no? Be matured. Huwag lang puro pera, laman ang utak mo. Pairalin mo yung tinatawag mo na charity. Pairalin mo yung tinatawag mo na pagtulong. Kasi dyan sa mga kinikilos mo, dyan sa attitude mo, pinapakita mo lang talaga, no? Pera-pera yung laman ang utak mo. Di ba? Ang benefits mo lang yung iniisip mo. Di ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya na palagi kang sinasabihan na yumaman ka, ginagamit mo yung kahirapan ng mga beneficiary mo? Kasi sa totoo lang, ano bang buhay meron ka dati? Sabihin natin, hindi ka naman talaga mahirap, as in mahirap na mahirap. So, yun mga pre, no? Ito, ibigyan po natin ito ng counter reaction. Isa-isahin po natin ito. Higop po na tayo ng, ano bang higupin? Kape. Sarap talaga ng kape, no? Binabanatan po ni Kapitana ni Hides itong si Kalinga Prab, ano. So, ako wala naman akong kakampihan dito, ano. Pero kung sa tingin ko sino yung tama at mali, i-analyze po natin ito. Alright? About po sa pera na naman yung issue, no? Yung pera na naman. Pero anyway, ayan isa-isahin po natin ito. Magsimula po tayo dito. Bakit po kaya si Kapitana ni Hides nagagalit? Ano? So, tingnan po natin, himay-himayin po natin yung bawat sasabihin po ni Kapitana dito mga pre, ano? Kasi medyo matindi, no? Matindi yung banat ni Kapitana kay Kalinga Prab. Oo. So, ito po. Simulan po natin, no? I-play po natin yung counting video at magbigay po tayo ng reaksyon. Come on, Kalinga Prab. Matanda ka na, tigulit ka na, no? Ano daw yun? Matanda ka na, tigulit ka na, no? Matanda na. Okay. Matured. Huwag lang Be matured. puro pera, laman ang utak mo. Huwag puro pera ang laman ng utak. Okay. Ako ano, para sa akin, kung puro pera ang laman ng utak ni Kalinga Prab, wala akong problema dun. Basta legal po, ha. Basta legal, walang problema. Kasi kahit ako po, ang laman ng utak ko ngayon puro pera. Basta legal. Okay? Hindi mo pwedeng diktahan yung tao o turuan yung tao na wag puro pera yung laman ng utak. Illegal naman yung ginagawa niya. Wala namang masama doon. Kung illegal, naku po, tutulungan kita, Kapitana ni Hides, na sitahin si Kalinga Prab. Pero kasi legal naman Wala naman pong batas na nagsasabi na, uy, bawal yung ginagawa mo, ha. May kaso ka dyan, ha. Hindi ko alam kung dati kang kapitana sa isang barangay, pero dapat alam mo yan. Hindi mo pwedeng bakbakan ang isang tao na kung ang kanyang ginagawa ay legal naman. Pairalin mo po, Kapitana ni Hides, yung pagiging kapitana mo. Ha? Oo, real talk po ito, huwag kang masasaktan, okay? Ako, wala naman tayong personalan, pero ito ay issue na malala ito, no? Oo. Pairalin po natin yung pagiging kapitana natin. 'Di ba? Kasi kung sinasabi mo na puro pera-pera lang si Kalinga Prab, maaari dati nagkamali si Kalinga Prab about love team kasi may minor talaga siyang na recruit. Mali po 'yun. Kahit ako nagbigay ako ng komento doon, mali po 'yun. Pero nakaraan na 'yon, bagong issue 'to. Okay? And then titirahin mo si Kalinga Prab ng ganon na pera-pera lang. Masingit ko lang si Dindo pala. No? Kapitana ni Hides, nagpo-promote ng sugal. Kapitana ka, 'di ba? Nagpo-promote si Dindo ng sugal. Si Dindo ay isang bakla. Wala akong problema sa mga bakla at kay Dindo wala kaming personalan 'yan. Tapos partner niya si Annalyn, 'di ba? Ang problema diyan, nagpapakalalaki si Dindo, kunyari sila ng dalawa. Partner na sila. Marami pong mga OFWs at mga Pilipino yung nauto na napaniwala na sila talaga. Hindi naman po pwede kasi si Dindo bakla po 'yun. So doon pa lang po panlilin lang na 'yan sa tao. Which is yung dalawa, suportado mo 'yun, Kapitana ni Hides. Bakit hindi mo ba't hindi mo sabihin sa iba, hoy, teka lang,
Panluloko yung ginagawa nyo. Bakla ka din do. Imposible magkagusto ka sa babae. Oh. Eh, dapat ganun eh. Oh. Kasi maraming naniwala. Oy, Dindo, ba't nagpo-promote ka ng sugal? Ako si Kapitana. Mali yung ginagawa mo, papayuhan kita. Ah. Tigilan mo yan. Kasi maraming mga nalululong sa sugal dahil sa pagpo-promote mo niyan. Maraming mga buhay yung nasisira. Eh, bakit di mo gawin yun? Bakit sisilip ka sa bakuran ng iba na wala nang promote-promote ng sugal dito? Ah. O, diba? Yun, Kapitana. Gising po, gising. Tuloy natin. Pairalin mo yung tinatawag mo na charity. Pairalin mo yung tinatawag mo na pagtulong. Okay, kung sila man ay nagcha-charity pa o hindi, pwede siguro, kahit ako, nagbigay ako ng opinion yan noon na bakit puro na love team. Diba? Pero kahit pa paano, nakikita ko pa rin naman yung charity po sa kanilang grupo. May charity pa rin po sila. Kaya nga lang, siguro, ang panahon kasi natin ngayon nag-i-improve eh. Nagiging, ina-upgrade nila yung kanilang ginagawa. Siguro bukod sa pagtulong, may love team. Diba? Kasi ganun talaga sa social media, hindi ka pwede magstay sa ganung paraan. Kasi, real talk po ito ah. Ito, real talk po ito. Ang pag-YouTube po kasi, kailangan mo siyang i-upgrade. Kasi kung mananatili ka po sa ganyang posisyon, sa ganyang style, mauumay po yung tao, wala nang manunood sa'yo. Yun yung real talk. Si Kalinga Prab, may charity sila, may love team sila. So, yung upgrade nila is love team po. Basta wala lang minor na ma-involve dyan, ay siguro walang problema. Diba? Walang problema basta wala lang pong minor. Minsan dati nagka-problema lang, nagka-issue kasi may minor po silang nakuha. Which is kahit ako, pinuna ko po yun. Ako wala akong kinakampihan mga pre, sa totoo lang. Kung ano lang yung tama, doon lang tayo. Diba? Kasi dyan sa mga kinikilos mo, dyan sa attitude mo, pinapakita mo lang talaga, no? Pera-pera yung laman ng utak mo. Bakit ikaw, Kapitana ba? Tanungin kita, hindi ba pera-pera yung laman ng utak mo? Tatanong lang ako. Hindi ba pera-pera? Tayo po, kailangan natin ng pera. Basta legal yung ginagawa, wala pong problema dyan. Kasi ang pera na ito, para sa pamilya, para sa future ng ating mga anak. Hindi naman po sila naghahanap ng pera para ipag-addict. Ay, maghahanap ako ng pera ngayon. Kailangan pera-pera yung labanan ngayon kasi mag-a-addict ako mamaya. Diba? Wala naman po sigurong ganun, diba? Lahat po tayo, kailangan kumita ng pera araw-araw. Tudo kayod para makaipon po tayo para sa future ng ating pamilya, ng ating mga anak. Yun. So, alam nga naman po, tamaran na. Ayoko na magpera-pera ngayon. Hindi na pera-pera yung labanan. Matulog na lang ako. Magpakatamad na lang siguro ako. Kaya ikaw, Kapitana, anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon? Di ba pera-pera ka rin? Nagtatrabaho ka para sa pamilya mo. Maganda yan. Ang tawag dyan, pera-pera rin. Di ba? Dumidiskarte ka para sa pamilya mo. Goods yan. Goods yan. Wala tayong kontra dyan. Nagko-content ka. Binabanatan mo yung kalingap. Pero hindi, normal naman yan sa social media, binabanatan mo. Gusto mo magkapera sa kalingap. Goods yan! At least kumita ka sa kalingap, binabanatan mo. Hindi naman po illegal yan. Huwag ka lang mag-cyber libel. Kaya goods yan. Namumuna ka, goods yan. Kasi dumidiskarte ka rin para kumita ka. Wala kang pinagkaiba sa sinasabihan mo. Yung iba nga lang, nagcha-charity sila. Medyo lugi tayo doon. Nakakatulong sila. Tayo, kabig lang tayo ng kabig. Sila, kumakabig, nagbibigay din. So, kung sinasabi mong may utang na loob yung mga beneficiaries, pareho lang yan. Pare-pareho lang. Nagkautang na loob. Nagkagamitan sa magandang paraan. Walang problema doon. Di ba? Ang benefits mo lang yung iniisip mo. Hindi ka ba nahiya? Mali na yung banat. Personal na yung banat ni Kapitan. Hindi ka ba nahiya? Personal mo lang yung iniisip mo. Pero nakakapagbigay naman sa iba.
personal. ba nahiya na palagi kang sila sabihan na yumaman ka, ginagamit mo yung kahirapan ng mga beneficiary mo? Kasi sa totoo lang, Well, nasa YouTube tayo. Normal yan, may revenue. Kapag na-content ka, kikita ka. At tulad ng GMA, pag may bagyo, namimigay sila ng tulong. Pinopost nila sa kanilang YouTube. Oh, yung YouTube nila may ano yan, may ads. So yung pamimigay nila ng tulong, kumita din yung channel ng GMA. Ganun yun. Charity din yun ng GMA, di ba? Kumita din sila kasi may ads. Sayang naman po yung ads kung i-off mo yun. Di ba? Huwag na tayo magpaka-plastic, ganun talaga. Di ba? Ganun talaga. ano bang buhay meron ka dati? Sabihin natin, hindi ka naman talaga mahirap, as in mahirap na mahirap. Pero anong buhay meron ka dati compare mo sa ngayon? Ay, salamat kay YouTube. Ganun. Hindi mo na pwedeng questionin yun. Kasi ang tao talaga maghahanap ng paraan yan para kumita. Oh, pero at least po, no, si Kalinga Prab po ay hindi po naging masamang tao, hindi po naging kriminal, hindi po naging mamamatay tao. Siya po ay lumaki na matino. 'Di ba? At syempre, nag-ipon. Ginamit yung platform na YouTube, Facebook para makaipon. Syempre, para makatulong sa iba. 'Di ba? Hindi lang naman po si Kalinga Prab yung gumagawa niyan. Mas matindi pa nga kay Ivana Alawi. 'Di ba? Yung ibang influencer diyan. Hmm. Yung iba nga nagpo-promote pa ng sugal. 'Di ba? Yung banata natin, yung mga na-fake na ano, charity vlogger. O yung mapagpanggap, ginagamit OFW, marami diyan eh. Sila mga fake 'yan. Pinipirahan lang mga OFW, 'di ba? Oh, so yung mga taong may mga pangalan ang tagal na diyan, eh kita naman natin yung kanilang ginagawa. Matino, 'di ba? May iba pa nga akong nakita na babae, charity vlogger ko no, tas ang target niya mga kano. Oo, yun yung tinutulungan niya mga kano. Tas ayun, na-issue siya. Fake yung pagtulong niya. 'Di ba? Oh. Saan ka ba? Saan ba gumanda ang buhay mo? Di ba sa panggagamit mo ng mga beneficiary mo? Di ba sa panggagamit ng mga may Pareho lang din yan, katulad mo, nagamit mo si Kalinga Prab na content mo. Iba nga lang yung sa'yo kasi banat. Si Kalinga Prab, nagamit yung beneficiaries, di ba? Eh, may approval naman nung pamilya at yung beneficiaries niya. Ay, okay yun. Naggamitan sila in a good way. Ay, kung hindi nagamit ni Kalinga Prab yun, kumusta na kayo yung buhay noon? May bahay pa ba yun? May bahay ba? Hayaan na lang ba nating malugmok sa kahirapan? Ganon. At least po lahat sila umangat. Ang pangit lang kasi dito, kung gagamitin mo yung beneficiaries na yan, tas ikaw na vlogger, ikaw lang aangat. Siya, ganun pa rin. Yun yung pangit. Kahit ako babanatan ko na yan. Pero kung pareho naman po silang umangat, siguro wala pong masama doon, ha? Tingnan mo yung si Beyonce, tinulungan ng Kalingap. Umangat yung buhay, pero nung umangat, nanira. Gets nyo yun? hirap na binablog mo, kinokontent mo? So, yung ipakita mo yung sinasabi mong tulong, yung charity. Hindi ka na bata. You are Kulang pa pala yung pabahay mo, Kalinga Prab. Kailangan siguro pag nagpabahay ka, yung bubong mo, puro ginto. Kasi yung talaga yung totoong charity siguro. Tama po ba, Kapitana? Ganun ba yung totoong charity? Ay, sabi ko nga, hindi ko alam kung nagkapitana ka dati, Bilang isang kapitana, dapat alam mo yung tama at mali. Alam mo yung illegal sa hindi. Okay? Sa ginagawa ni Kalinga Prab, walang illegal doon. Ang illegal lang siguro na nagawa ni Kalinga Prab, na hindi pasok sa mata ng batas, yung minor na love team noon. Yun lang. Pero, wala na yun eh. Tapos na eh. Nakaraan na yun. not sure na responsible enough sa mga kinikilos mo, sa mga decision making mo. Di ba? Tinagurian kang CEO, Responsible naman siya eh. Wala naman siyang sabit sa batas. Wala naman.
'Di ba? Kumpleto naman sila ng papel. Oh, ay nagagampanan naman niya yung kanyang pagiging CEO. So, ano mali? Ano mali dun? Eh, gusto kong malaman kay kapitana, ano ibig mong sabihin na gampanan? Ano ba yung pagkakamali ni Kalinga Prab? Ano ba? Sabi ko nga mga pre, ang kakampihan natin dito yung katotohanan lang. Sa tao naman, ay madadamay lang yan sa pagkampi natin kasi syempre, feeling natin, sa tingin natin, siya yung nandoon sa tama. 'Di ba? Rian kang assistant founder yan sa community na yan, pero minsan yung pag-iisip mo parang itawa dito, napaka-immature. Grabe naman. Ano pa bang pag-iisip yung gusto ni kapitana? Ano pa ba? Sa tingin ko, matured naman po si Kalinga Prab. Oo. Lahat po ng kanyang mga plano ay natutupad, tinutupad. Ang immature po yung mga ngako ka ngayon tapos bukas wala. Oo. Pabahayan kita. Pag hindi natupad, yun immature. Eh, natupad naman po. 'Di ba? Tinatrabaho naman po nila. Eh, di lang po pabahay, marami po. Sa love team, yung love team feeling ko basta legal, nasa tamang edad lang po yung babae, lalaki, makakatulong po yan sa kanila. Oo, kasi siyempre, parang nag-audition ka kay Kalinga Prab, may natatanggap ka, malaking tulong yun sa pag-aaral sa pamilya. Diba? So, yun po. Ngayon mga pre, no, mapunta naman tayo dito sa second video po ni Kapitana. Ayan. Panoorin po natin ito mga pre. Matanong ko lang yan sa Kalinga, kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab, saan ba gumanda ang buhay nyo? Di ba dahil yan sa mga beneficiary ninyo? Nagkataon lang talaga na yun yung content nila, pagtulong. So, kung binabanatan mo si Kalinga Prab, Val Santos Matubang, nakakapagtaka. Nakakapagtaka po. Alam niyo bakit? Sabi ni Kapitana kanina, mag-focus kayo sa pagtulong. Sa charity. Tapos ngayon, kukwestiyonin mo, saan gumanda yung buhay nila? Di ba sa pagtulong? Ang gulo mo! Matanong ko lang yan sa Kalinga, kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab, saan ba gumanda ang buhay nyo? Di ba dahil yan sa mga beneficiary ninyo? Saan ba gumanda ang buhay nyo? Di ba dahil yan? Diyan sa mga ginagamit ninyong naging beneficiary nyo. Sabi mo kanina, mag-charity sila eh. Sabi mo kanina, kakasabi mo lang na mag-charity sila. Ito pala, nagcha-charity naman pala. Bakit iba na naman yung timpla mo? Ano ba talaga, Kapitana? Yung sinasabi ba, pinag-iisipan mo? O basta-basta na lang kung ano yung lumalabas sa bunganga mo, yun na yun? Sabi mo kanina eh. Diba hinahanap mo kanina yung pagtulong nila. Ngayong tumutulong naman pala, bakit iba na naman yung mo, timpla mo? Bakit? Mayaman ba kayo dati? Di ba hindi rin? Diyan din kayo. Wala na pala tayong karapatang yumaman kahit ako. Kahit ako po dati, nagcha-charity naman ako eh. Kumikita ako sa YouTube. Kung yumaman pala ako dahil sa pag-charity, kasalanan ko na pala yun. Patay tayo dyan. Yumaman at diyan din gumanda ang buhay nyo dahil sa mga beneficiary ninyo. Meaning to say, meron na kayong utang na loob sa mga naging beneficiary. Wala naman po silang sinabi. Ito real to ka. Ako sa tinagal-tagal kong nanonood sa Kalingap, wala po akong narinig sa kanila. Hoy, kami bilang Kalingap, kayo lang may utang na loob sa amin, kami wala. Wala silang sinabing ganun eh. Ikaw lang yung nag-issue niyan. Ikaw lang. Na sinasabi mo na, ito wala kaming utang na loob sa mga tinutulungan namin, pero kayo meron. Wala pong ganun eh. Nagki-create ka, Kapitana, ng sarili mong mundo. Ngayon, latagan mo ako ng resibo na kung may sinabi yung Kalingap na ganun. Na sila ay walang utang na loob diyan sa mga tinutulungan nila. Sige nga. Kung may sinabi ba silang ganun. Ikaw lang may sabi.
'Di ba? Ikaw lang may sabi. Dapat magbigay ka ng reaksyon na gano'n kung may lumabas po sa bunganga nila. Okay? Kung may lumabas sa bunganga nila. Eh, wala naman pong lumabas sa bunganga nila, eh. Sa'yo mismo galing. 'Di ba? Parang nagpatimpla ako ng kape, tapos ang ginawa mo dinagdagan mo ng Milo, sobra. Beneficiary ninyo. Kasi kung tutuusin, mas malaki ang nabenepisyo ninyo compare sa kanila. Eh, ano ngayon? Sila yung may-ari ng channel, eh. At marami silang tinulungan. Ang pangit naman kung mas malaki yung kikitain or ibibigay doon sa beneficiaries, sila ganito lang. Paano pa sila makakatulong? Malamang kahit ako, channel ko, ako yung masusunod. Ako po yung manager. Ako yung may-ari. Ako CEO. Ako magmamanage. Okay? Ako yung magpaplano. Marami pa po akong pupuntahan, tutulungan. Oh. Parang si Daddy Frankie po. Alangan namang ibuhos ni Daddy Frankie yung tulong niya doon. Halimbawa, may million si Daddy Frankie, may 1 million. Bibigay mo agad doon sa beneficiaries? Ganun ba? Kapitana, please lang. Move on ka na. Yung ganyang reaction video mo, lumang style na yan. Nakapako ka sa lumang style. I-upgrade na natin yung pag-iisip natin. Ito'y payo ko sa'yo, no? Di ako galit sa'yo. Wala naman akong galit sa'yo personal, eh. Ito'y issue lang naman to. Pero, payo ko sa'yo, i-upgrade mo na yan. Diba? Eh, kung makikinig ka, bahala ka. Mas maganda. Kung ayaw mo, bahala ka. Kasi, napako tayo sa, mas malaki yung kinita ni vlogger kumpara dun sa ay beneficiaries. Yun. Ulit-ulit. Umay. Alam nga namang, mas malaki pa yung kinita ni beneficiaries kumpara kay vlogger. Si vlogger, paano pagagalaw kung wala nang kita? Sige. Isipin mo yan. Ay, nako. Di ba? Sa totoo lang. Kaya huwag kayong manumbat, no? Huwag nyo ipagkalandakan. Alam mo, kung sa panunumbat, normal lang na magsalita din si Bal Santos Matubang kung about Beyonce issue naman yung tinutukoy mo, no? Normal lang kasi talagang ginago din ng pamilya ni Beyonce yung kalingap, eh. Oo. Kung nakasubaybay ka sa issue na yan, dapat alam mo na. Diba? Ako, dati wala akong kinakampihan sa kanila kasi tinitingnan ko sino yung tama. Pero napag-alaman ko na ang may mali na talaga, itong pamilya ni Beyonce. Diba? Kasi hindi naman po natin makikita yan sa isang tinginan lang. Darating pa yung ilang araw, makikiramdam ka, sino talaga yung may kapalpakan. And then, yun, nakita po natin. Na pamilya po ni Beyonce yung pasaway. Na pinaganda ninyo yung buhay ng beneficiary ninyo. Kasi kayo, gumanda din ang buhay ninyo dahil sa mga naging beneficiary ninyo. Saan ka nakakita ng charity vlogger na galing sa walang-wala, no nag-charity vlogger, naging milyonaryo? Ay di, jackpot. Kung sa tingin mo mali yun, Kapitana, pakulong mo. Kasuhan mo. Wala namang kasong ganun, eh. Wala naman sa batas natin yan na may ganun, wala. Wala po. Kung legal ang pagbabasihan natin, wala pong ganun. Diba? Hindi po illegal yung ginawa nila. Malinis po ang ginawa nila. Yun yung klaro dyan. So dyan pa lang makikita na natulungan din kayo na naging beneficiary ninyo. Pati ikaw, Kapitana, natulungan ka rin ng kalinga. Ay, kumita ka rin, eh. Pare-pareho tayo dito. Naggamitan. Diba? So, hindi tayo pwedeng magmalinis. Pag kinuntin ko si Tulfo, kikita din ako kay Tulfo. Pag kinuntin ko yung kahit sino sa inyo, kikita din ako. Ganun lang yun. Hindi na big deal yun, mga pre.
So kayo po, ano po yung reaction niyo dito kay Kapitana ni Hides, ano? I-comment nyo na lang para mabasa po natin. Nagbabasa tayo ng mga opinion ninyo, mga pre. Pero yun na nga, yun lang naman sa akin. Yun lang naman yung reaction ko. Pero yun may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan. Sana po yun yung suportahan yung ating mga social media accounts, mga pre, no? At yun lang muna. Kung magpapaalam po muna pansamantala. Ayan. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po sa inyo. Yeah.